Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Former FEU Law School Dean, kumpiyansang mananalo si Tulfo sa tulong ng 30 million subscribers nito. Ano ba yan? Naglabas ng direkta, seryoso at hindi pagbibirong pahayag sa Facebook ang abogadong si Mel Santamaria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law, kung saan iginit niyang may malaking tsansang manalo si Rapi Tulfo sa 2028 presidential elections dahil sa lakas ng kanyang social media following na umaabot sa mahigit 30 milyong subscribers. Ayon kay Santamaria, ang lawak ng impluwensya ni Tulfo sa publiko, lalo na sa pamamagitan ng kanyang programang Wanted sa radyo at YouTube channel, ay maaaring direktang maisalin sa boto sa darating na halalan. So ito ang kanyang post. With 30 million subscribers that can translate to votes, he will surely win the election. Giit ng dating law dean, lahat, kahit kalahati lamang umano ng bilang na ito ang aktual na bumoto, sapat na ito upang magbigay ng malaking bentahe kay Tulfo laban sa ibang kandidato. Sa kanyang post, binanggit din ni Santamaria na marami na umanong Pilipino ang pagod na sa kasalukuyang political na sitwasyon. Para sa kanya, ang ganitong sentimento ng publiko ay nagbubukas ng oportunidad para kay Tulfo na manguna bilang alternatibo sa mga tradisyonal na politiko. Lumabas ang pahayag ni Santamaria sa gitna ng mainit na deklarasyon ni VP Sara sa kanyang intensyong tumakbo bilang Pangulo sa 2020. So, sangayon ba kayo mga kaibigan na ang mga subscribers sa YouTube may translate niya into votes? To me, no way. Kasi napakadali namang mag-subscribe. Yung karamihang subscribers, hindi naman palaging nanonood. Tinignan ko itong Rapi Tulfo in action talaga, no? Talagang 30 million subscribers. So, tinignan ko ang views. Maliit ang views. Example, 40 minutes ago, isang video, 13,000 views. So, tingnan natin yung mga mas matagal. One day, 309,000 views. Medyo malaki-laki yan. One day, 570,000 views. Okay rin yan. Mataas-taas. 2 days, 268,000 views. Mababa. Live stream, 80,000 views. Ano pa? So, ako, disagree ako dito sa low dean na ito na dahil 30 million ang kanyang subscribers, kahit kalahati daw ang boboto, 15,000, lamang na yun. Hindi boboto, 15. Mabuti na lang kung yung 30,000, 3 million, siguro, pwede, mga 3 million, siguradong boboto sa kanya. Yung mga diehard ba na may 3 million siya. Will 3 million is enough to let him win? Mababa. Okay. Ang next na tanong dyan is, kakandidato ba si Rapi Tulfo? Kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng mga kapatid niya, Erwin Tulfo and Ramon Tulfo, sinabi, wala daw. Kontento na si Rapi Tulfo na gampanan yung trabaho niyang senador at magre-re-elect na lang siya, tatakbong re-electionist sa 2028. Ayon kay Erwin Tulfo.
Ganon din kay Ramon Tulfo. Sabi niya, wala nang interest ang kapatid ko natatakbo sa higher office. So yan ang payag. Kung ako ang yung tatanungin, mas gusto ko tatakbo si Rapi Tulfo. Baka diskarte lang nila ito para hindi pag-initan. Kasi may mga naghanap ng third force. May mga tao na sawa na sa Duterte, sawa na sa Marcos, sawa na sa Robredo, naghanap sila ng alternative. Baka pwede Tulfo. Kaya sana nga tatakbo si Rapi Tulfo kasi nga kung i-base mo sa mga surveys, mataas siya eh. Nasa number 2, number 3. Halos magkadikit sila ng rating ni former VP Leni Robredo. So, tatakbo si Sara Duterte. Ang mga kakamping, may kandidato rin sila. Marcos, may kandidato rin. O kung tatakbo pa si Rapi Tulfo, di 4 na sila. Tatakbo pa ang mga makakaliwa, yung Makabayan Black. Mayroon din yan, 5. So kung 5 ang maglaban-laban, sigurado panalo na ang ating VP Sara. Kasi the more candidates sa presidential election, mas mahahati ang boto ng mga anti-Duterte. Samantala si VP Sara, sulit na ang kanya. Mga 34% ang mga diehard Duterte supporters. Tayo. Hindi na yun mababawasan. Madadagdagan pa. Kaya sana tatakbo itong si Rapi Tulfo. Sana maniwala siya dito sa assessment ng abogadong Attorney Mel Santa Maria. Bring it on. O, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ito. 11,000 ang nag-react. 11,000 din ang tumawa. 101 ang galit. 303 lang ang naniniwala. So, mahinang abogado ito. Mahinang political analyst. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga tayo buslot ni Nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganin na nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganin na nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan padi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo parahan yung hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro So may pro. o So kada adlaw kada ka trabaho. taga adlaw. Domingo lang may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Masuporta mo yun.
Iko ra gyud pagpalit og bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang mga kuan kuya, mga port. Bugas ra gyud. Sa panangyero kuya nga pangatop. So Wa na gyud mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Iko ra gyud sa pagkaon ug napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.